pananampalataya. Ang lalaking sinasabihan. Pinagaling ni Jesus ang taong sinasaniban ng masamang espiritu. Mark chapter 5 verses 5, dumating sila sa kabila ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang Lidia. Ang lalaking ito ay sinasaliban ng masamang espiritu at doon na siya nakatira sa may libingan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siya kinadinaan sa kamay at paa, pero nalalagot niya ang mga ito. Walang makakapigil sa kanya. Nagsisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kabulugan. At sinusugatan ng sarili ng matataas na bato. Lumabas ka! Anong pangalan mo? Batayan! Sapagkat madami kami. Ayun! Mga baboy! Doon na lamang kami pumasok! Huwag nyo na lamang kami patayin! Sapagkat hindi pa kami pwedeng mawala sa mundong ito! Nawala ang mga demonyo! Sino ito? Bakit natin ang lalaking ito? Panginoon! Maaari po ba sumama na lamang ako sa inyo? Umuwi ka at ibalita kung ano ang mga ginawa sa iyo ng Panginoon. Kaya ang palis ng lalaki at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakalimutin ang kanilang tungkol sa kanya. Ang babaeng tinudugo. Sa gitna ng maraming tao, dumadaan si Jesus, may isang babae na hirap at sasakit. Mark chapter 5 verses 25 to 29, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa ibang pagbubuo. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na bumalik ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang malipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip ng babae na siya ay lahat. Kung makahawakan ko lamang ang kanyang damit, ako ay gagawin. Sino ang umipo sa akin? Panginoon, napakaraming taong nakapaligid sa inyo. Sa dinami-dami po ng tao nakapaligid sa inyo, bakit kayo nagtatanong kung sino ang humisip sa inyo? Ako niyo, Panginoon, patawarin niyo po ako, huwag niyo po ako sasaktan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Huwag kang umiyak. Lahat ng iyong kahilingan, pinupad na ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa bahay ni Jairus, ang anak ni Jairus. Mark chapter 5 verses 21 to 23, nang bumalik si Jesus sa kabila ng lawa, napakaraming taong nagtipon doon sa kanila. Pumunta rin doon si Jairus na namumuna sa sambahan ng mga Hudyo. Pagkakita niya kay Jesus, lumuhod siya sa paanan nito at nagmakaawa. Panginoon, tulungan niyo ako. Ang anak ko ay naghihinalo. Abang buhay ang anak ko na nakita. Kung pwede po sana sumama kayo sa akin at sumama kayo sa akin at ipamit niyo yung kapit sa kanya nang siya ay bumalik at mabuhay. Pakiusap. Huli na! Patay na ang inyong anak. Huwag kang matakot. Nilinig lahat ng Panginoon ang iyong kaintingan.
iyakan. Hindi patay ang bata, kundi tulog lamang. Hindi pa tayo. Paano niya ito bubuhayin? Talita ko. Ama? Bigyan siya ng pagkain. Believers, Marcos chapter 5 verse 36. Hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila, kundi sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Highlights of the story. Pagpapalaya sa lalaking sinasapian, pananampalataya ng babaeng dinudugo, pagkabuhay ng anak si Jairo, ang pananampalataya ang daan tungo sa himala. Mula sa pagkabihag, karamdaman, hanggang kamatayan, walang imposible sa Panginoon kung tayo ay mananalig sa Kanya. 5 key lessons from the story. Una, ang pananampalataya ay nadala ng himala. Sa kabila ng takot, kumapit sa pananalig ng Panginoon. Ang pagsunod kay Jesus ay may layunin. Ang Diyos ay nakikinig kahit sa tahimik na pananalangin. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. To sing the song of praise and worship to the Lord Almighty, always remember the goodness of God.